Mga vendor na nagbulgar ng korupsyon ng mga pulis sa Quiapo, hinaras. Ito na yung kinatatakutan natin kahapon, RH29. Boy Gonzales, Kuya Boy. Dennis, pinagbawalan na magtinda ang mga vendor sa roon at ebangelista kahit na sila ay nagbayad sa Quiapo Organized Vending Project ng Manila City Hall. Ito matapos na ibulgar ng mga vendor ang pangungutong ng mga tiwaling tawa ni Chief Inspector John Giagi, ang hepe ng Plaza Miranda PCP. Ayon kay Desitani, isa sa mga vendor, galit na galit umano sa kanila kahapon si Major Giagi dahil sa ibinulgar na weekly collection of payola ng polis sa halagang 3,000 piso kada linggo sa bawat 10 vendor pa lamang, bukod pa sa binibigyan nilang 4,000 pesos kay SPO3 Boy Wong para naman daw sa hepe ng umano ng Station 3 na si Superintendent Santiago Pascual. Batay sa reklamo, nangungoto rin umano sa mga vendors ang ng 50 pesos ang ilang tiwaling bagitong polis. Ayon pa kay Alin Desi, nahirapan ng sama ng mga vendor na bukod sa taas ng singil sa kapo na organized vending project na 80 pesos kada araw, nagbibigay pa sila sa polis. Panawagan ng mga vendors Dennis sa Quiapo kay Pangulong Duterte at PNP Chief Bato de la Rosa na tulungan sila na matigil ang korupsyon ng mga eskalawag na Police Maynila. Naku, kawawa naman yung mga yun. Hindi sila nagbebenta ngayon. Kuya Boy, ilan ba yung mga yon? Napakarami nito. At ang problema, lalo silang talagang hinaharap sila. Sila lamang ang hindi pinagtinda. Pero yung daw na ere ng Carriedo, na talagang halos hindi na madaan ng mga tao, ayan, hindi pinaalis o hindi pinaguhuli ng mga tawan ni Chief Inspector John Giagi. Kaya nga, ito na yung mga nakarang araw dahil sa, di ba, naalala mo, Dennis, yung mga yung galit na galit si Pangulong Duterte sa mga korupsyon ng mga pulis. Kaya nga pinagbawalan niya na yung sa pag-operasyon ng droga, pati na yung NBI. At pati sa korupsyon. Ang problema nito ngayon, ipinarating na to kay General Oscar Albayade, ang hepe ng CRPO, at kay General Bato, yung reklamo ng mga vendor. Ang iniintay na lamang nila, yung aksyon o investigasyon ni General Oscar Albayade, ang hepe ng NCRPO. Okay, so yung mga vendor na hindi pinagtinda ng mga lespo. Naku. Kaya nga, eto na, talagang patay na hanap pa, Dennis, yung mga nagko-complain, hinahanap ng mga pulis. Ni Chief Inspector John Giagi. Ang sabi ng mga vendor, sino yung nagreklamo sa media? Buti hindi sinabing, sino dito si Boy Gonzales? Hindi ba sinabing gano'n? Yan na, binigay natin pagkakataon niya si Giagi. Si Namasalita. Kasi tinatawagan din siya sa programa ng Metro Manila ngayon. Tinatawagan din siya sa reklamo ng mga vendor. Alam mo, ang katwiran niya, naiwan niyang nag-charge yung kanyang cellphone. Kaya hindi niya sinagot. Nako, pag naiwan niya yung cellphone na yan, pwedeng kasuhan yan dahil delikado sa sunog yan. Hinanapan talaga. Hinanapan talaga ng kaso. Saklolo daw, sabi Dennis, saklolo daw, sabi ng mga vendor kay Pangulong Duterte sa mga kay General Bato de la Rosa. At kung gusto na talagang napatino ang mga pulis o naglilinis na ang mga opisyal na mga pulis, unahin na raw, Dennis, sabi ng mga vendor. Unahin na ang mga pulis Maynila. Iyon. Kasama sa cleansing, ano, Kuya Boy? Isama na sa cleansing. Naniniwala naman sila na hindi lahat ng pulis ay eskalawag o mga kurap. Meron pang matitira daw dyan, sabi nila. At pag natira daw yan, lalo daw magiging matingkad ang tingin ng mga pulis, Maynila, ng publiko, lalo na ang mga vendor. Sana isama sa cleansing.
Oh, dapat kasi pulis yan lahat yan eh. Sabi niya, cleansing, sabi ni General Bato de la Rosa. Sa bagay, Kuya Boy, ang sabi ni General Bato, bigyan daw sila ng 1 taon dun sa cleansing eh. Medyo matagal-tagal yun. Tsaka ilan lang yung membro ata niya, 100 ata. Yung 100 membro. Yung tinatag na task force. Yung tututok, yung taga-SAF, no? Yung tututok para manmanan. Ito na yung pagkakataon ng pamuluan ng Philippine National Police. Nakikipagtulungan na, Dennis, yung mga publiko na ibinubulgar na nila yung corruption ng mga pulis para maging bumalik yung ibig sabihin maging maganda na yung tingin ng publiko. Dito sa police pag natanggal na raw yung marumi, siyempre sabi ng mga vendor, pag natanggal na yung mga korap, matitira dyan yung talagang malinis na police na siyang pagtitiwalaan naman daw ng taong bayan. Malungkot kasi, Kuya Boy, itong mismo si Pangulong Duterte ang nagsabi na magsumbong kayo. Pagka ganito mangyayari sa mga magsusumbong, ay malungkot yan. Ayan, dapat na mag-action na nga. Halimbawa, nagsusumbong na nga yung tao. Ang dapat gawin ni General Bato de la Rosa, kung palagi ko nanonood kay Dennis Antenorian. Oo naman. Hindi, actually, nanonood si NCRPO Chief Oscar Albayalde. Sabi niya, maski sa Facebook, ayan, Direktor, may problema dyan sa Maynila. Pinarating na yan. Pinarating na natin yung reklamo kay General Oscar Albayalde. Ang hinihintay na lamang yung magiging aksyon ni General Oscar Albayalde, ang hepe ng National Capital Regional Police Office, NCRPO. Okay, salamat kayo, Boy. Okay, mula sa Maynila, yan ang DSG Gonzales, RH29 naglilingkod sa pagbabalita. Nagbabalita ng live si RH29, Boy Gonzales. I-like po ang page ng DZRH News Television para updated at i-share ang trending news na balitang ito para mas marami ang makabalita. At mag-comment para alam namin ang opinion mo.